Hi Ashley, welcome back. Kamusta ka since last session natin? Medyo pagod pa rin po, pero parang kahit anong gawin ko, laging may kulang, lagi akong kinakabahan at nai-stress. Sa school, sa bahay, sa lahat. Parang ang bigat ng pinapasan mo lagi ka bang pressured? Opo since umalis si Papa para mag-abroad, ako na po yung parang second parent. Kailangan ko alagaan yung mga kapatid ko, tumulong kay mama sa tindahan, tapos nag-aaral pa ako. I see. So, bata ka pa lang, natututunan mo ng maging responsable at dependable. Pero parang dahil doon, nagkaroon ka rin ng pressure na maging perfect. Tama ba ako? Ganun na nga po, parang hindi pwedeng magkamali. 'Pag may mali ako, feeling ko lahat madi-disappoint ko, si mama, si papa, pati yung kapatid ko, ang pamilya ko, gano'n. Naiintindihan kita. Ang dami mong ginagampanan at normal lang mapagod. Pero gusto kong sabihin sa'yo, yung effort mo sapat na yan. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging mahalaga. Sana nga po gano'n na lang kasi minsan kahit maayos naman lahat, parang hindi pa rin po ako satisfied. Okay, so today, susubukan natin alamin kung saan ba nanggagaling yung pakiramdam mo na para palaging kulang, paano mo matututunang maging mas gentle sa sarili mo, okay ba yun sa'yo? Opo, gano'n po yung gusto ko. So, Ashley, balikan naman natin yung childhood mo. Paano mo ide-describe yung role mo sa pamilya niyo growing up? Ako po kasi talaga yung ate sa lahat ng bagay. Ako yung nagbabantay, ako yung nagtuturo sa kapatid ko, tapos si mama laging busy sa tindahan namin. So, parang naging automatic sa'yo na kapag responsible ka, dun mo lang nararamdaman na, ay, good ako or worthy ako. Tama ba ako? Gano'n na nga po, parang gano'n yung paniniwala ko kasi 'pag may mali ako, feeling ko pabigat na ako sa kanila. Naiintindihan kita diyan, Ashley. Kasi minsan, yung mga beliefs na nabubuo natin sa pagkabata, nadadala natin yun hanggang pagtanda. So, parang ang love at approval para sa'yo, nakadepende yun sa pagiging perpekto mo. Gano'n na nga po. Kaya hanggang ngayon parang takot pa din po akong magkamali kaya ingat na ingat po ako sa mga ginagawa kong, um, And dahil sa mali. takot mo na yan, minsan nagiging withdrawn ka rin sa ibang tao, no? Opo. Ayokong ipakita sa friends ko na nahihirapan ako, natatakot natatakot ako na isipin nila na mahina ako, gano'n. Nakikita kasi dito yung lifestyle of overcompensation. Ginagawa mong perfect ang lahat para matakpan yung pakiramdam mo na hindi ka enough. Pero dahil doon, napuputol na rin yung connection mo sa iba eh. Parang gano'n na nga po, parang ako na mismo yung naglalayo sa sarili ko sa ibang tao. Ashley, gusto ko i-appreciate yung honesty mo. Hindi madali aminin yan, pero ginawa mo. And for me, that already shows strength. Thank you po. Pero minsan parang hindi ko naman nararamdaman na strong ako. Ashley, lagi mo tong tatandaan na strength isn't about never feeling weak. Ang totoong tapang ay yung inamin mo kung anong totoo sa'yo. Kagaya ngayon, pinipili mong harapin yung mga nararamdaman mo, hindi mo siya tinatago. Gano'n pala 'yun. Kasi akala ko dati kapag umiiyak ako or nagkukuwento ako sa iba, feel ko mahina ako. Hindi, kabaliktaran yan. Sabi nga ni Alfred Adler, courage comes from connection. Yung tipo bang kaya mong iparamdam sa sarili mo na belong ka kahit meron kang mga imperfections. Sana matutunan ko nga po 'yan 'no. Gusto ko pong tigilan yung pagiging sobrang hard sa sarili ko. So, Ashley, subukan natin tong technique na tinatawag na acting as if. Imaginein mo, ngayong araw naniniwala ka na okay lang magkamali. Paano kaya mababago ang araw mo? Siguro po 'di ko masyadong 'di ako masyadong magpa-panic kapag may mali. Baka baka makatulog ako ng maaga, gano'n.
Ayan, that's a good start. What if sa susunod na exam mo, sasabihin mo sa sarili mo na kaya ko to kahit hindi perfect? Baka mas relaxed ako. Hindi ko siguro masyadong iisipin na kailangan na 100% gano'n. Exactly. Ang goal na 'to, maramdaman mo yung freedom na okay lang na hindi maging perfect kasi kahit magkamali ka, hindi mababawasan yung worth mo as a person. Parang ang gaan ng pakiramdam ko, gusto ko talagang i-try yung mga napag-usapan natin. Ayan, i-practice mo yan sa life mo. Every time na may takot ka na magkamali, act if as confident ka, kahit konti lang. Eventually, masasana yung isip mo na paniwalaan yon. Gano'n na nga po, parang practice na lang din pala sa self-kindness. Exactly. So next, meron pa tayong isang technique which is catching oneself. Ito yung moment na makikita mo agad yung negative thought bago pa siya lumala. Parang halimbawa po kapag sinasabi ko sa sarili ko na wala akong kuwenta. Exactly. So, can you remember the last time na nangyari yan? Last week po habang nagre-review bigla akong naisip na wala rin naman siguro 'tong silbi, babagsak din ako, parang gano'n po. Okay, so next time na maramdaman mo ulit yon, pause ka muna, huminga ka, tapos palitan mo ng mas realistic na thought. Ano kaya ang pwede mong sabihin sa sarili mo? Siguro ginagawa ko naman yung best ko, siguro sapat na 'yun, parang gano'n. Perfect. Yan ang self-encouragement. Gamitin mo yan lagi, ha? Kasi over time, masasana yung utak mo na piliin yung kindness kesa yung pakiramdam mo nagigilty ka. Na makakaasa po kayo na gagawin ko 'yun. Parang gusto kong gawing mantra 'yan araw-araw. Maganda yan. So, every time na mahuli mo yung sarili mo na nagda-down ka, lagi mong tatandaan or ire-remind mo yung sarili mo na I'm enough, I'm trying, and yun lang talaga ang nagmamatter. So, ayan, Ashley, after everything we talked about, ano yung naging realization mo sa meeting natin today? Na-realize ko po na hindi ko kailangang maging perfect para maging mahalaga, na puwede akong magkamali at matuto. Ayan, I'm very proud of you, Ashley. That's a very powerful realization. I can see na unti-unti mo nang natatanggap yung sarili mo. Thank you po talaga. Parang mas magaan yung dibdib ko ngayon kaysa I'm sa glad to nakaraan. hear that. Remember, Ashley, therapy isn't about changing who you are. It's about discovering the strength na matagal mo nang meron. Ita-try ko po 'tong i-remind sa sarili ko araw-araw. That's good, and we'll continue building on that. I'm very proud of your progress today. Sobrang salamat po. Parang ngayon ko lang naramdaman na okey lang pala maging ako.